precious tubig. Ano, very good, precious, oy. Instant celebrity online ang asong ito na kahit dalawa lang ang paa. Eto't nakikipagsabayan sa buhay. Pero teka, hindi raw siya nag-iisang ganito sa pamilya. Ow! Sa bahay na ito, naninirahan ng isang pamilyang may mahigit 40 miyembro. Pero hindi sila tao, mga kapuso, kundi mga aso. Mula sa sala, mesa, garahe, hanggang sa kwarto. Naka-aircon pa. Ang sasarap ng buhay. Ang mga asong yan, alaga ng 49-year-old na si Rhea Lynn. Bata talaga ako, dog lover na talaga ako. Natigil daw ang pag-aalaga ng aso ni Rhea Lynn nung mag-ibang bansa siya taong 2000. Pero pagbalik ng Pilipinas noong 2016, muli siya nagkaroon ng alagang aso. Namalengke kami, pagbalik ko sa sasakyan namin, may tuta na. May binili na silang tuta. Tapos sabi nung anak ko, hindi naman yan dadami kasi lalaki. Kaso lang nung nagbinata na siya, ng babae siya. Nagdala siya ng babaeng aso, so nagkaanak sila. Talagang dumami na sila. Pero sa tagal na raw niyang mahilig sa aso, 2021 lang nung unang beses siya makakita ng asong putol ang dalawang paa sa harap. Pag angat kong ganon, sabi ko, hala, walang paa sa unahan. Ayun, inalagaan namin yun. Sobra naming minahal yun. Nabuhay lang siya with 2 months. Pero lagi kong kinakausap yung libing kung saan namin siya nilibing. Sabi ko, balik ka. Tila ba nagkatotoo ang dog reincarnation dahil ang nawalang tuta ni Rhea Lynn, tila bumalik sa kanya. After 6 months, bumalik yan si Drogo na ngayon. Ang pinagtaka lang ni Rhea Lynn, sa mga sumunod niyang asong nanganak, hindi na raw nawala ng mga tutang putol ang mga paa. Kung bibilangin ko lahat ng no front legs na dumaan sa akin, siguro nasa 15 na. Paano kaya ito nangyari? Bago natin alamin, kilalanin muna natin ang mga aso ni Rhea Lynn na pawang putol ang paa sa harap. Nung walang-wala na ako, iniwanan ako ng lahat. Kaya nung napokus yung attention ko sa mga aso ko, sabi ko hindi ko pagpapalit yung mga aso ko sa tao. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan siner at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin, kapag sinabing dragon boat racing, ang una natin may isip ay sa ilog o dagat. Pero alam niyo bang meron din palang ice dragon boat competition? Kilalanin ng Pinoy team na yakang-yaka makipagsabayan sa mga dayuhan sa larangang ito. Isang lineman na aksidenteng na kuryente nang madikit ang live wire sa scaffolding na inaakyatan niya. Kumusta na kaya si Kuya? Narinig ako ng malakas na pagsabog. Nakakita na ba kayo ng mga asong putol o yung mga walang paa sa harap? Huwag niyo silang kaawaan dahil kahit may kulang, buo pa rin ang loob nilang mamuhay ng masaya at normal. Kilalanin muna natin ang mga aso ni Rhea Lynn na pawang putol ang paa sa harap. Nariyan si 5-year-old Aspi na si Drogo, na sinundan ni Blackie at 4 years old. Sina Precious at Sunshine na parehong 3 years old. Si Quenny na 2 years old. Ang 1-year-old na si Lolong. At ang newest baby niyang si Cindy na 3 linggo pa lang. May kakulangan man daw ang ilan sa mga aso niya. Pantay-pantay naman daw ang pagmamahal niya sa mga ito. Ang relasyon niya sa mga ito may mas malalim daw na hugot. Even sa family ko, tinanong niyo pa kasi yan, ma'am. Yung pagiging OFW ko na hindi alam ng pamilya ko kung gaano kahirap maging OFW. Nung walang-wala na ako, iniwanan ako ng lahat. Hindi ka na nila re-respetuhin sa panahon ngayon. Kahit pamilya mo pa. Kaya nung napokus yung attention ko sa mga aso ko, sabi ko hindi ko pagpapalit yung mga aso ko sa tao. Maski raw sa kanyang lowest point, hindi raw siya iniwan ng mga ito. Nag-delivery rider ako, and at the same time, insurance agent ako, and then sa gabi, call center agent. Hanggang sa yun nga, inatake ako sa puso last 2023. Natenga ako sa bahay.
Pero lahat daw ng mga sakripisyo niya para sa mga aso, may kapalit namang swerte sa buhay. Kahit mahal siya, kung ganito naman kaganda, Mula sa walang-wala, Takbo. nakabangon siya sa pagiging affiliate online. Hello mga palangga. At ang naging susi para dumami ang followers niya, Yung maingay, kaya nanonood si Drogo ng TV. ang mga video kasama ang kanyang mga alaga. Right now, ako lang mag-isa, kumikita ako ng hindi siya bumababa ng 100 talaga per month. So that is enough para sa food nila, sa pangangailangan nila. Merong tumulong sa akin na taga-US, nurse siya. Maghanap ka na ng lupa, sabi niya ganun, para makalipat na kayo. Kaya bahay nila yan. Income nila yan. Ang malalim na sugat ni Realin, tila hinilom daw ng kanyang mga aso. Lalo ng special niya fur babies na tig-dalawa lang ang paa. Hindi rin naman daw sila naiiba sa mga kasama. Nakakalakad, nakakapaglaro, nakakainom at marunong pang makipag-agawan ng treats. Hindi na bago sa ating makakita ng mga hayop may kakulangan sa bahagi ng kanilang katawan. Siguro, napapaisip kayo, paano kaya sila nabubuhay at nakakasabay sa iba? Sa katunayan ng kawalan ng body parts ay hindi agad nangangahulugan ng kamatayan. Nagkakaroon kasi ang mga hayop ng biological adaptation, regeneration at malakas na survival instinct. Dahil mong alam, Kuya Kim. Pero sa kaso ng mga alaga ni Realin, pwede rin namang inborn ng deficiency o pinanganak na silang may kakulangan sa bahagi ng katawan. Nangyayari ito kapag may pagbabago sa genes o genetic mutations habang nabubuo pa lang ang embryo sa sinapupunan ng ina. Dami mong alam, Kuya Kim. Ito usually developmental problem to eh. Nung buds pa lang siya, yung baby o yung puppy, maliit pa lang yan, hindi nag-form yung limbs niya properly. Tandaan, sa tao man o sa hayop, ang kakulangan sa katawan ay hindi kabawasan. Kung may tamang taong tatanggap at uunawa, pagmamahal ang pupuno at bubuo sa kanila. Namamangka sa yelo. Na-curious din ba kayo kung paano ito naging posible? Ano nga ba ang tawag sa sports na to? At kilalanin ng Pinoy team na yakang-yaka makipagsabayan sa mga dayuhan sa larangang ito. Ready. Ready na ba kayong mamangka? Mamangha sa aming papakita. Sinong di ma-amaze sa grupo ng mga Filipinong ito? Nakikilahok sila sa sports na kung tawagin ay Ice Dragon Boat Racing. Sa video, kitang-kita kung paano hindi nanginginig ang mga Pinoy habang nakikipagkarera sa mga kalabang bansa. At take note, naunahan pa nila mga dayuhan. Partida pa raw dahil wala namang yelo o snow na pwedeng pag-ensayuhan sa ating bayan. Ang mga Pinoy athletes sa lumaban sa larangan ng Ice Dragon Boat Racing competition na makikita sa video ay ang Bugsay Mindanao. Ang mga miyembro nila ay mula sa iba't ibang teams na bahagi rin ng Philippine Dragon Boat Federation. At ang nag-post ng video ay isa sa mga team member nila na si Tixie na first time daw sumabak sa Ice Dragon Boat Racing. Yung experience dito, masasabi ko na isa sa the best experience ko bilang paddler. Isa sa dream come true para sa akin and at the same time, nakapag-represent ng Pilipinas. Mahigit 2 taon na raw siyang naglalaro para naman sa Philippine Navy Dragon Boat Team. Dragon Boat Racing daw talaga ang sports na nilalahukan nila. Yung Ice Dragon Boat Challenge na yan is hindi lang yan para sa country na may winter. Sa lahat siya. So 5 continents siya. Whether you have winter sa country mo or wala, kung kaya mong i-accept yung challenge, you can join. Anong mukha ng dragon? Kopyahin mo nga. Paano? Ganun. Yung Dragon Boat. Dragon Ball. Hindi Dragon Ball, Dragon Boat. Alam niyo bang ang Ice Dragon Boat ay isang winter version ng Dragon Boat Racing? Imbis na sa tubig, sa yelong track, ginagawa ito. Basta good job! Ang gamit na bangka ay may mga blade na may skate sa ilalim para dumulas sa yelong ibabaw. At sabay-sabay itong tinutulak ng mga paddler gamit ang ice poles o ice picks.
Ang ice poles ay may metal plate para makatulong sa pagkapit at pagpapatulak. Ang Ice Dragon Boat ay nag-originate sa ilagang bahagi ng China, lalo na sa mga lugar na may matitinding taglamig, kagaya ng Harbin. Doon kapag nangyayelo mga ilog, inaangkop ang traditional na dragon boat racing sa yellow track na siyang naging Ice Dragon Boat sport na kilala natin ngayon. Mas mabigat itulak ang Ice Dragon Boat kumpara sa karaniwang bangka sa tubig. Dahil may friction sa yelong daan, kailangan ng mas malakas na puwersa at mas eksaktong sabayan ng galaw. Isang mintis na timing lang, pwedeng mabasag ang momentum ng buong team. Kung ganoon, paano kaya nakikipagsabayan ng mga Pinoy sa larangang ito? Dito sa Pilipinas, yung regular programming lang na ginagawa namin, yung paddling, yung binibigay ng coach namin na program, yun yung tinitake namin. Kasi yung dynamic nung ginagawa sa yellow, yun din yung ginagawa natin, ina-apply lang natin. Tuloy nakapag-ensayo sila doon na mismo sa Mongolia. Kasi kailangan ma-acclimatize mo rin yung weather. Yun, isa pa yung challenge sa amin. Marami na raw nilaban ng competitions abroad ang team. At sa mga labang ito, madalas silang nakakakuha ng medalya. Yan ang pinatunayan ng Team Philippines sa nakaraang 2026 5 Continents Ice Dragon Boat Challenge na ginanap sa Inner Mongolia. Silang nakakuha ng 6th place sa 200-meter 12-man race. Kalaban ang 29 na iba pang teams mula sa iba't ibang bansa. Dahil sa mga karangalang nakukuha nila para sa bayan, patuloy pa rin silang sasali para Isang lalaki ang napasampay sa mga linya sa poste ng kuryente. Narinig ako ng malakas na pagsabog. Nawalan ho ng power supply. Pagdating po namin doon sa lugar, yung tao po ay nakabaksak na. Bigyan nyo ng hangin, bigyan nyo ng luwagan. Ano kaya nangyari sa lalaki sa video? Sunog ang katawan ng ng tao. Paano kung makaramdam kayo ng spark pero yung hindi nakakakilig? Yung delikado at makamamatay. Kunyari, ano to? May kuryente to. Dumikit sa'yo. Ano feeling mo yan? Sa isang bahay, usually nasa 220 volts lang ang kailangan para magpaandar ng ilaw, TV, electric fan at ref. Kahit 220 volts lang, nakamamatay na ito kung dumaloy sa katawan ng tao. Ang mga linya ng kuryenteng nakikita natin sa poste sa kalsada, pwedeng umabot ang voltage na hanggang 34,500 volts. Ang taas, kaya naman kahit sobrang sandali lang na madikit dito, pwede kang mamatay. Dito sa Valenzuela City, isang lalaki napasampay sa mga linya sa poste. Yung kanyang scaffolding na dikit doon sa secondary line na pinagmumula ng power supply. Yun, sumabog at nakuryente si Manong. Wala siyang malay, so expected ng mga tao na nakita is patay na siya. Pero after a minute, gumalaw si Manong at pinilit niyang ihulog yung katawan niya dun sa pagkakasabit niya. Sinalo na lang siya ng mga kasamahan niya. Agad na mag-responde ang Bureau of Fire Protection para patayin ang apoy. Bigyan niyo ng hangin! Bigyan niyo ng hangin! Habang ang mga tao sa paligid, nagbayanihan para matiyak na ligtas si Manong. At inabutan ko, nasa gilid na siya. Tinutulungan din po ng mga kasama niyang gumagawa dun sa street light. Ito, nakakuryente si Manong, nag-i-instalasyon ng kuryente. Critical po yung kalagayan niya. Sunod po talaga yung katawan. Pinapunta ko na po yung aming service sa barangay para po maitakbo siya sa malapit na hospital. Sunog ang katawan ng ng tao. Sa mga matitinding cases, maaaring magkaroon ng cardiac arrest at matuluyan ang kamatayan. Tandaan, kahit mukhang okay ang balat, dapat mag-check dahil pwedeng magkaroon ng internal damage sa masas at puso, kaya ugaliing magpa-ER. Kapag conscious or unconscious, lagi tayo nag-check kung tama ba ang paghinga, bantayan ito at ang pulso. And kapag unconscious ang pasyente, pwede natin siyang ilagay sa recovery position or patagilid bago dumating ang emergency. Ang lalaki sa video na kilala ng 37-year-old na si Edward. Hindi pa na siya isang electrician o lineman, kundi isang construction worker. Sadyang nadikit lang ang scaffolding na gamit-gamit niya sa linya ng kuryente.
Karaniwang nagsosot na makapal na rubber gloves at makapal na boots ang mga lineman. Pero hindi lang ito pampapogi o pamporma. Ginagamit nila ito bilang proteksyon. Ang goma kasi ay isang insulator. Ibig sabihin, hindi dinadaluyan ng kuryente o init ang material na ito. Dami mong alam, Kuya Kim. Pero ang material ng scaffolding na bakal, isa namang conductor na madaling daluyan ng kuryente. Kaya si Edward, sobrang napuruhan. Talagang sunog po yung kanyang katawan, no? Hanggang likod, pati po yung mga damit niya, sira-sira na. Hindi na nga siya makakausap dahil hinihingal. Sa ngayon, eto na si Edward. Patuloy na inoobserbahan sa ospital at sumasailalim sa ilang medical procedure para sa kanyang paggaling. Sa trabahong malapit sa panganib, hindi pwedeng isang tabi ang kaligtasan at kalusugan dahil sa isang iglap. Pwede nga isang kislap ay biglang sumilab. At ang araw-araw na gawain, pwedeng mauwi sa trahedya. Dami mong alam, Kuya Kim! Magmula noong 1990s, nakasakay na ako sa two wheels. At ngayon, talagang halos mga 99% of the time nakamotor ako, bihirang-bihira ako nagkukotse. Pero merong isang motor sa koleksyon ko na talagang napakalapit sa aking puso. Pinaka-importante sa lahat. Halika, silipin natin. Ang garahe ng mga motor ko nandun sa kabila. Ito special to, nandito to sa loob. At para hindi siya naaambunan at hindi siya naaanggihan. Dahil itong Vespang ito, restored to the fullest, ito ang pinaka-special na motor sa buong buhay ko. I used this when I was a city councilor noong 1990s. Araw-araw itong gamit ko. At yung pinakaunang date ko with my wife, si Feli, dito ko siya sinakay. All my kids, si Eman, si Jose at si Eliana, nung sila lumalaki, inaangkas ko rito. Vespa GS 160, 1964 to 1965. May mga kwento ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Ano malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.